Nasurpresa daw po itong si outgoing US Ambassador Sung Kim, mga kaibigan, ng gawaran po ng absolute pardon itong si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ayon ho kay Justice Secretary Menardo Guevara. At ayon kay Guevara, mga kaibigan, under the normal course of things, ang isang tao raw, di ko na masyadong babasahin ito. Basta ang importante ho, mga kaibigan, nasurpresa yung maging yung ambasador. At kayo rin masusurpresa ngayong gabi sa sasabihin natin, mga kaibigan, tungkol dito sa nasabing kaso na ito. Ha? O, ayan. Ang problema ho dito, mga kaibigan, tayo ho, lagi nating sinasabi na dapat ay doon lang tayo sa rule of law. Kung ano yung batas, doon tayo. Ngayon, ang sabi ho ni Presidente Duterte, we have not treated Pemberton fairly. Pero sa atin, wala nakakaalam kung ano sinasabi niya ron sa kung na hindi nabigyan ng patas na trato si Pemberton. Wala naman siyang binabanggit kung bakit, mga kaibigan. Kasi gusto niya siya lahat. Pati paghatol sa tao, sa bunganga niya lahat manggagaling, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong ito, bakit binigyan ng absolute pardon ni Presidente Duterte itong si Pemberton, gayong meron ng desisyon ang hukuman na nagpapalaya kay Pemberton? Yan ang tanongin ninyo. Di ba? Binigyan mo pa ng pardon yan Kailan mo binigyan? Pagkatapos na palayain na ng hukuman base doon sa itinagal niya sa kulungan na para na rin siyang nakulong. Kasi yun ay base naman sa inapply na petisyon ng kampo ni Pemberton. Na total napalaya na itong tao, nagdusa na itong tao, palayain na. Yun ang kanilang kwan, di ba? Na-consume na, consummated na yung sinasabing parusa na ginawad sa kanya. Ang parusa sa kanya reclusion perpetua mga kaibigan habang buhay na pagkabilanggo. Ang tanong ngayon dito, yung kapangyarihan ni Presidente Duterte na makapaggawad ng absolute pardon sa ilalim ng tinatawag na executive clemency. Yung executive clemency, ano ho yan kapangyarihan na ibinibigay sa presidente na pwede siyang maggawad ng pardon, kaya yan conditional, kaya yan absolute, at ng parol. Ang tanong ngayon, nasunod ba sa yung batas? Nasunod ba ang proseso sa ilalim ng batas? Yun ang dapat itanong. Kasi rule of law ang pinag-uusapan natin. Hindi tayo papanig kung kani-kanino, mga kaibigan. Ang tatanungin lang natin, doon ba sa in-exercise na kapangyarihan ng presidente sa paggagawad ng executive clemency? Kasama dyan yung sa ilalim ng executive clemency, yung paggagawad ng pardon. Yung bang proseso, hindi naman basta may executive clemency ka, powers. Wala ng proseso. Sa pagkakaintindi ko, may proseso yan
Ayon sa batas, in passing, nabasa ko yung batas. Kasi ito, walang pinagkaiba dun sa ginawa kay Erap. Ha? Ang kaibahan lang, yung kay Erap, conditional pardon. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi raw conditional yun, absolute pardon daw yun. Katarantaduhan. Doon binaliktad na, binaluktot ng Korte Suprema yung desisyon doon. Alam nyo na kung magkano, kung bakit. Ngayon, dito naman, talagang derechahan sinasabi, absolute pardon ang iginawad. Katunayan, wala pa yung papel Diba? Ipoproseso pa yan Asan yung written? Kailangan merong written yan na galing sa presidente. Yun ang iniintay pa. Hindi pa maipakita sa publiko. Sapagkat bunganga pa lang yung pardon na iginawad kay Pemberton. Ngayon, ang tanong nga, nasunod ba yung proseso? Dahil ang proseso, sa pagkakaalam natin, ano yan parang requirements yan. Requirements para ka bigyan upang ang presidente magamit niya yung kanyang ma-exercise niya yung kapangyarihan ng executive clemency sa paggagawad ng pardon, mga kaibigan. Meron nung proseso. Merong requirement sa batas. Una, kailangan yung palalayain niya, yung gagawaran niya ng pardon, humihingi, nagre-request. Dito sa kasong ito, aminado ang mga opisyal ng gobyerno, ang Department of Justice, na walang application. Hindi nag-apply. A-applyan mo yung executive clemency. Absent ho yun. Proseso yun. Nakasulat sa batas yun. Na unang-una na gagawin para ka makapag-avail ng pardon, susulat ka. I-request mo, hihilingin mo na ikaw ay magawaran ng pardon. Sa anong dahilan? Diba? Sasabihin mo mga dahilan. Katulad dito, ang ginagamit dito yung maganda raw ang record ng pagkakakulong sa kanya habang siya ay nakakulong. Siyempre, hindi natin alam kung mag-isa siya ron o wala siya ron sa loob. Diba? Wala naman ang makapagsasabi nun Kasi nasanay na tayo na ang ginagawaran ng pardon yung mga nakakulong sa Muntinlupa, sa New Bilibid Prison. Ito, hindi naman to nakakulong dun Diba? Nakakulong ito dun sa facilities na teritoryo ng United States sa loob ng Aguinaldo. Meron silang property ro na inuokupahan. At pagka yan ay okupado ng foreign na isang dayuhang bansa, kamukha ng Amerika, considered yun na territory ng Amerika, parang extension ng bansa nila yon. Parang tayo din, yung mga embahada natin. Meron tayong embassy sa ibang bansa. Teritoryo natin yon. Kaya, yung sino man pumasok doon, hindi na pwedeng ulihin. Ngayon, eto ho, nasunod ba unang tanong yung proseso? Sa palagay natin, hindi nasunod. Kasi wala hindi naman humiling ito na mabigyan siya ng pardon Diba? Katunayan, doon tumakbo sa hukuman yung kaso niya. At kaya siya pinalaya ng korte sapagkat nagpetisyon yung kampo niya na mapalaya na siya base sa ano ba tawag doon? Yung magandang record mo, moral, conduct ba yung tawag doon? Mga kaibigan, at
kwentahin yung pagkakakulong sa kanya sapagkat sa batas, katulad dito sa binigay na iginawad na pardon, hindi lang ho pag-a-apply ang proseso para ka magawaran ng executive clemency. Unang hakbang, yung hihiling ka, yung hihilingin mong igawad sa iyo yung pardon o kaya yung parol. Mga kaibigan, sino ang qualified? Yan ang tanong. Sa mga ginagawaran ng pardon at saka ng parol, sino sa mga gustong mag-avail niyan ang pwedeng bigyan ng presidente o kaya ng gobyerno, yung Department of Justice? Sa ilalim nila merong tinatawag na Board of Pardon and Parole. Mga kaibigan, sino ang entitled? Kasi matagal na nating nabanggit ito sa kaso ni Erap, mga kaibigan. Hindi mo ba? Ano ba ang proseso? Ano ba ang requirement bukod sa ikaw ay susulat o hihilingin mo yung pardon sa'yo? Ano pa ang ibang requirement? Requirement ho sa batas, kundi kung nagkakamali merong certain period dyan na dapat inilagi mo sa kulungan. Para kasi ang hatol sa kanya reclusion perpetua, hindi ba? Habang buhay na pagkabilanggo. So, gaano katagal yung dapat niyang ilagi sa loob ng bilangguan para ang isang gagawaran ng pardon ay maging qualified? Magkaroon siya ng pribileyo na matamo yung pardon sa kanya. Meron ho sa batas niya, sa Revised Penal Code. Ngayon, nakalimutan ko na lang yung mga batas na yan. Dati nating sinasabi na tinatalakay yan sa kaso nitong si Plander Estrada, mga kaibigan. Kanina, yung iniskan ko yung balita o yung batas, hindi ko nabasa yung buong sinasabi dun sa yung mga section, di ba? Meron lang, ito kasing itong website na napuntahan ko, tanong at sagot question and answer So, ang sinasabi ho doon, dapat naisilbi mo yung kalahati. Doon sa nabasa ko, pero alam ko 2/3 yata Ewan ko kung gaano katagal Inabasa ko kanina, kalahati dapat nung sentensya sa'yo ang naisilbi mo sa loob ng bilangguan. Ngayon, ang hatol sa kanya'y habang buhay na pagkakulong. Sa madalit sabi, ang kalahati nun, ang habang buhay kasi, ang katumbas sa mga taon yan, 40 years. Ang katumbas ng isang habang buhay, ng isang life sentence, mga kaibigan. Sa madalit sabi, kung kalahati ang requirement sa batas para ka mag-qualify, dapat 20 taong ka nakakulong. Hindi ba? Siyempre, itatanong mo yun, di ba? Kung, ba't nagawaran ito? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Ngayon, isa pang tanong natin. Ito bang si Pemberton nung basahin yung desisyon ng korte na ipinagkakaloob sa kanya, sinasang-ayunan na ng korte, yung kanilang motion na palayain siya. Nandun ba siya? Yung ba, legal ba yon? Pag binabasahan ka ng desisyon, di ba, usually yung mga akusado,
dapat nandun ka eh. Hindi ba? Pero yun, hindi nababanggit yun ha. Kung siya present doon. Oh, rule of law tayo eh, mga kaibigan eh. Oh, ngayon, ito nakalagay sa batasan na nabasa natin. Na sinasabi kung gaano katagal ang requirement na ginugol mo sa loob ng bilangguan para ka magkaroon ng entitlement o ng privilege na makapag-avail ng para sa sa pardon. Ito sabi, a prisoner who has served at least one half, ayun o nakalagay of the maximum. Maximum niya yung 40 years, di ba? Of the maximum of the original indeterminate and or definite prison term. Ang definite prison term ng 40 years. Ang sabi ko dito, ang isang preso na nakapagsilbi ng at least kalahati ng maximum of the original indeterminate and or definite prison term. Tapos may tanong dito, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na napuntaan ko website, tanong at sagot who may grant commutation of sentence and pardon? Sentence to 1 reclusion perpetua or 1 life imprisonment for crimes, offenses not punishable under, dito hindi na nakasulat kung ano yung bilang ng batas mga kaibigan ayan po, basta yun ang maliwanag. Ang isang nakabilanggo na nakapagsilbi ng at least kalahati ng maximum. Maximum 40 years, di ba? Yung kalahati nun, 20 years. Yun yung original indeterminate and or definite prison term. Mukhang hindi nasunod yun. Ganun yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo kay Erap. Hindi pa naisisilbi ni Erap yung required sa batas na dapat mong ipagsilbi na parusa sa iyo, ipinataw na parusa sa iyo. Hindi mo naman na-serve yun So, hindi rin siya entitled Di ba? Hindi ka entitled. At meron pang isang sinasabi, yan bang mga dayuhan sakop ba yan ng tinatawag na executive clemency? Dahil Amerikano ito Itong mga binabasa natin batas para sa mga Pilipino ito Hindi ba? Pero dun sa batas, walang sinasabing nationality. Kaya siguro, pwede rin yan. Di ba? Pero hindi importante yung executive clemency. Yang ginagawad ni Digong nyo, ni Presidente Duterte. Wala naman yun Baliwala yun kasi ang bisa lang nung sinasabi niyang pardon, ina-absolve ka dun sa parusa sa'yo. Yun nga yung sinasabi nating madalas, di ba? Pag ang isang bilanggo ay nabigyan ng pardon o kaya ng parol, mga kaibigan, hindi nawawala yung pagiging kriminal ng isang tao o yung nagawa mong krimen. Hindi yung kasamang binubura. Ang binubura lamang sa'yo,
yung ipinataw sa'yo na parusa, mga kaibigan. Ex-convict ka pa rin. Yung pa rin ang pamagat mo. Yung pa rin ang title mo. Kaya to si Erap, ex-convict yan. Katulad ni Robin Padilla, ex-convict yan. Mga kaibigan. Naintindihan nyo? Ang matagal na natin diniskurso ito nung si Erap di ba, doon sa kaso ng kanyang muling pagtakbo. Hindi ho ba? Yun, pagka ang binigay sa iyo, absolute pardon, nare-restore sa iyo lahat ng iyong rights. Civil and political rights. Sa binigay kay Erap, conditional pardon yung katunayan, pumirma pa siya Siya pa nagbigay, sa kanya nagmula yung kondisyon na hindi na ako tatakbong muli. Hindi absolute pardon yung kamukha nung sinasabi ng Korte Suprema kung bakit pinayagan siyang makatakbong muli. Katarantaduhan yun Ito ang katotohanan. Ano yung sinasabi natin kanina na masusurpresa kayo? Nagtataka tayo. Ito katunayang sumasakay lang si Digong nyo. Una, nang siya ay maggawad ng absolute pardon, may desisyon na yung mababang hukuman. Pangalawa, bakit yung bang hukuman, yung bang mababang hukuman, ang pangalan ng judge dyan si Judge Rolin M. Hines Habalde. Ito bang judge na ito nagbase lang ng desisyon sa kanya para sa sarili niya at saka dun sa GCTA na sinasabi, yung good conduct. Nagbase lang ba siya ron? Yung computation? Hindi. Ito nakapagtataka Nagpupuputak itong pamilya na akala mo na api, mga kaibigan, gayong ang katotohanan pala, tumanggap na sila ng bayad ng areglo, mga kaibigan, na areglo na pala sila ano sinasabi nyo ngayon? Hindi ba? Ang talagang issue kay Digong nyo rito, sinasakyan niya, kinakabayo niya yung issue para matakban ang katiwalian ng kanyang administrasyon. Specifically, ang dami, di ba? PhilHealth, Manila Bay. Wala nang katapusang corruption yan In-check, di ba? Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa na lang nila, katulad ng sinabi natin sa nakaraan, gawa ng issue kahit nakakainis. Wala naman yan, baliwala, tae yan Yung pardon na binigay niya. Para saan yung pardon mo? Para madagdagan ng cosmetic? Laya na talaga yan. Kaya kahit hindi mo binigyan ng pardon yan, lalaya na yan. Bakit? May desisyon na ang hukuman. Una. Pangalawa, nagpaareglo itong pamilya. Yan ang katotohanan. Ito tumanggap pala ng full payment. Magkano tinanggap nitong pamilya ni Laude? Ang tinanggap nilang pera, ito'y kasama sa desisyon Binanggit ito sa desisyon. Yung desisyon na inilabas ni Judge Hines Habalde noong September 1. Yung iba-iba niyang desisyon, nakasaad doon
kung magkano na at kaya niya pinalalaya na si Pemberton, sapagkat tinupad na nito. Natupad na niya yung hinihinging damages. Mga kaibigan, yung una niyang desisyon, noong August 25, ina-award niya ng 4,650,250 pesos. Madalit sabi, 4,650,000. Ito yung manager's check, ito. Ang number ng manager's check. Na ang tumanggap, hindi ko alam kung kapatid niya ito ni Laude. Si Marilo Laude Mahait ang pangalan. Yan yata yung nagsasalita ngayon, di ba? Tumanggap na ng pera ito Yung damages Tinupad na yung damages Mga kaibigan di ba? Pag inatulang ka, ito yung accessory penalty. Pagbabayarin ka. Tumanggap na yan ng 4,650,000. Manager's check ng RCBC. 0, 0, 6 na 0. Tapos 3270. Yan ang number ng manager's check. Na in-issue ng RCBC dyan sa Fort Sapphire branch sa BGC, mga kaibigan, nung August 25 lang, August 25, 2020. Tingnan mo, Kuan, ano? Ba't ganon? Ayan inaward na ng court, sa tinanggap nila yung pera August 25. Nung last month lang ito, wala pa isang buwan. 2020. Doon yan sa ibinabang desisyon nung hatol kay Pemberton, yung una, noong 2015, November 18, 2015. At na-amend pa ito ng Court of Appeals nung April 3, yung decision na yun. April 3, 2017. Yan, tumanggap na ng pera. Ano pa, ibubunganga mo? Di ba? Ang issue rito, talagang wala na yun yung absolute pardon. Absolute pardon. Ginagamit lang itong sasakyan ni Presidente Duterte. Sino ba unang humawak ng kaso nito? Di ba si Roque? Si Roque, notorious sa ganyan yan, yung areglo. Di ba siya rin ang humawak nung isang kaso? Amerikano rin ang involved. Sana uwi yun. Di ba sa areglo rin? Yung Smith naman, di ba? Yung Amerikano nun, si Smith. Sana uwi. Di ba areglo rin? Na yung pamilya, ang kapalit pinapunta, binayaran, tapos binigyan ng visa, papunta sa Amerika. Pumayag kayo Di ba? Bayad na kayo Kung sabihin, naubos nyo na yan, August 25 lang yan. Wala pang isang buwan, ano lang tayong petsa ngayon? 8 lang tayo ngayon. Mga kaibigan. Ang tumanggap ng manager's check, si Marilo Laude Mahait. Kung tutusin nyo, ano ba tawag dito? Hindi ba yan settlement yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Kaya ho, yun ang dahilan bakit nagulat ang US Embassy outgoing ambassador. Ba, hindi lang sinabi, pinagmamalaki ni Guevara yun. Kinagulat niya kasi gusto nila magkaroon ng impression na nagpapatupad sila ng rule of law at nawala silang pinipili, maka-inchik sila. Di ba ho? To si Presidente Duterte. Kunyari walang personal sa Amerika. Kahit na hindi mo issue ng gawaran niya ng executive clemency, laya na yan Dahil desisyon nyo ng hukuman. Di ho ba, mga kaibigan? Ano pa pinagsasabi ninyo? Kaya ho sila nagsasalita ngayon dyan at kaya kunyari binigyan ng executive clemency na absolute pardon para ito ang mag-divert doon sa ibang issue. Dito naman tayo pupunta ngayon. Hanggang sa makaligtaan na ng tao dahil alam naman nila ang ugali ng mga Pilipino ay ningas kugon at madaling makalimot dahil maigsi ang pantanda. Di ba? Ayun na nga mahirap dito Sa incheck lalo na kumpasyon yan. Kaya ngayon huwag kayong dyan kay Pemberton kasi inasikaso ang kaso niyan Tinulungan ng gobyerno nila yan financially. Legal assistance, sigurado silang nagbabayad niyan. Kasi US serviceman yan Hindi ba? Yun ang nakakaingit sa kanila. Hindi mo masusumbatan ng gobyerno na pinaglilingkuran mo. Mga kaibigan, hindi katulad dito, magretiro ka lalo mga sundalo. Mga kaibigan, walang pakialam sa'yo, sumabit ka, di ba? Sa ibang bansa, hindi ka naman tutulungan Ngayon, yun nga, ang nangyayari, tayo nagiging second class citizen sa ating sariling bansa. Mas magalit kayo sa incheck. Ito nga, nakasuhan pa nakulong pa Yung mga incheck ba, nakulong? Tanong ko sa inyo, nakulong ba mga incheck dito? Yung mga pinaguhuli nila, nasan ngayon yan? Nasan ang mga kaso niyan? Mga kaibigan, ito kaya nakatatawa, may pakandak-kandak pa ng tracing. Yung ba mga bahay na tinutuloyan ng incheck, hindi nyo pupuntahan? Yung pinapupuntahan ngayon, di ba, contact tracing? Ang tinetrace lagi, mga Pilipino lang di ba kahapon binabasa natin yung press release ni Lito Lapid. Gusto pang kumita sa incheck ng damuho. Gagamitin pa yung mga pobreng nagrereklamo sa kanya. Pero wala naman siyang gagawin. Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo i-contact tracing yung mga incheck? Di ba? Puntahan ninyo yung mga incheck, yun ang i-contact tracing nyo. Katunayan, kahapon binabasa natin, sangkaterba pa pala yung mga underground hospital, COVID hospital ng mga Chinese dito. Kaya, dito wala ka mababalita ang incheck na namatay sa COVID May gamot sila mga kaibigan. Di ba? Illegal lahat Hospital, illegal. Mag-practice ng medicine, illegal. Yung mga gamot, pinasok dito, illegal. Hindi nakarehistro. Sa Food and Drug, di ba? Yan ang i-contact tracing nyo. Unang-una, bakit sila may ospital na may gamot na COVID? Di may ginagamot sila.
Oh. Alam niyo yung mga nakukumpiskang gamot dyan? Merong mga nagsabi sa akin ha, yung mga nalaman positive, yun ang ininom eh. Mga kaibigan, mura lang daw yun. Gumaling eh. Nagsigaling sa COVID. May gamot sila eh. Oh. At ang i-contact tracing mo, siyempre, sino magpapagamot dun? E di yung mga nakatira dito, yung maramihan kung tumira sa building, sa bahay, di ba? Ba't yan hindi kasali sa contact tracing? Ang kino-contact tracing lang, mga Pilipino, lalo na dun sa mga depressed area. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito dito, telecommunity. Ito ang dating Miss Latel. At konsorsyum ito ng negosyanteng nakabase sa Davao na si Dennis Uy. Ito na lahat, di ba? Kanya na lahat. Which included, o kasama dito yung Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, Udena Corporation, and China Telecom. A state-owned China Telecom owns 40% of Dito Telco. 40% ng pondo nitong telcong ito na dito, ay pag-aari po ng gobyerno. State-owned eh. Ng China, 40% niyan. Some government officials and security analysts have earlier raised concerns over the Chinese stake in the consortium. Amid Beijing's use of cyber surveillance in other countries. Yun nga mga nahuhuling gumagawa ng krimen dito, hindi ba? May mga ID pa ng People's Liberation Army. Anong sasabihin ninyo? Nandito na nga sila. Tapos ito palang gobyerno natin walang gagawin. Yan ano yan? Mananagot kayo niyan. Dadating din ang araw. Alam nyo, yung mga napapanood ko na nangyayari, may mga gumagawa ng report sa China. Isa na dyan yung pinangangamba natin. Yung religious belief ninyo, mawawala na yan. Matatapos na ang pag-practice nyo niyan. Sa sandaling ang mga Pilipino, walang gagawin laban sa China. Wala eh. Walang naririnig ang ibang mga bansa na natinig na nanggagaling dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yung Marcos, Aquino. Walang mapapala tayo dyan. Alam niyo yung pagsasara ng ABS-CBN, tatapatin ko kayo eh. Kanino ba nagumpisa yan? Na hindi yan nabigyan ng prangkisa. Di ba kay Pinoy? Bakit hindi binigyan ni Pinoy yan? Kasi gusto niya tanggalin yung ibang broadcaster doon sa ABS-CBN. At isa pa, tinanggal doon si Chris Aquino eh. Di ba? Tinanggal nila ro si Chris Aquino. Kaya galit din si Pinoy dyan sa ABS-CBN. Huwag kayo maniniwala na ito lang ang berdugo. Hindi. Nagsimula yung sarahan na yan o yung panggigipit sa ABS-CBN, panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, hindi lang ninyo alam na nag-uusap din yan. Itong si Digong nyo at saka si Pinoy, nag-uusap din yan eh. Baka nagpasalamat pa nga si Chris eh.
Sinara nyo ABS-CBN, ha? Maraming salamat. Oh. Kaya may narinig ba kayo sa mga yan na sinabi yan sa pagsasara ng ABS-CBN? Wala, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Kawawa tayo mga Pilipino pagka tayo ay kumapit dun sa mga paniwalang sagad sa buto. Di ba yun din ang kinamumuhay natin dito sa mga Dutertanings, mga kaibigan? Sapagkat, nauuwi na sa idolatry. Ginagawa ng pagsamba. Kay digong nyo, yung kanilang paniwala. Diyan naman nag-uumpisa yan yung maling paniwala na. Nagkakaroon ka na ng maling paniwala, nagiging panatiko ka na. Huwag na tayo magbanggit nung ganun kasi sa totoo lang lahat naman niya may kasalanan Hindi nga lang kasing lupit nito. Hindi lang kasing bangis at kasing siba ng mga kasalukuyang nandyan sa administrasyon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Babati muna tayo sa ilang may birthday. Birthday ni Pogi, di ba? Si Raul. Si Raul. Si Raul. Si Pogi, birthday daw ngayon, mga kaibigan. Diyan sa Tondo. At saka si Tony Barrete B. Mandia. Ayan, birthday pala ni Tony Barrete B. Mandia. Anak siya ni Ginoong John G. Mandia. Wala bang may iba pang birthday? Birthday ni ni Pogi, ni Raul Bautista ng Tondo, Manila. At ito si Tony Barrete B. Mandia. At dahil birthday po nila, mga kaibigan, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magandang Yumaga, Delphine Lorenzana. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na